Ang bahagi po ng banal na kasulatan na ating pagbubulay-bulayan ngayong araw ay matatagpuan sa Aklat ni Marcos sa Kabanatang 6 mula talatang 1 hanggang 13. Mark chapter 6 verses 1 to 13, ganito pang mababasa natin sa Magandang Balita Biblia. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa mga sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya. Sa kanilang pagkamanghay, nagtanungan sila, saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga-rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya't sila'y nagduda sa kanya at siya'y hinamak nila. Dahil dito sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang sa lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng himala roon maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Nagtaka siya dahil hindi sila naniwala sa kanya. Nilipot ni Jesus ang mga nayon sa paligid at tinuruan ng mga taga roon. Tinawag niya ang 12 at sinugo sila ng dala-dalawa. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anumang maliban sa tungkod. Huwag din kayong magdadala ng pagkain, bag o pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdadala ng bihisan. Sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Umayo nga ang 12 at nangaral ang mga ito, ang mga tao, at nangaral na nga ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga tao. Tayong lahat ay napagpala sa ating pakikinig sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Isang napakagandang umaga, araw sa ating lahat. Tayo ngayon ay muling magsasalo-salo sa dulang ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating pagkaing espiritual. Ang tema natin ngayong umaga, Home Sweet Home. Home Sweet Home. Marahil hindi bago ang salitang ito sa atin. Ang ibig sabihin ng Home Sweet Home ay implies that no matter what, home is always the best place to be. Sabi nga natin, there is no place like home. Bakit? Sapagkat sa ating mga tahanan, dito nakatira at matatagpuan ang isang pamilya na buo, na tinali ng Panginoon. Nandito yung mga kauri, nandito yung kakilala natin mula pagkabata hanggang sa edad na mayroon tayo ngayon. Walang tirahan o walang tahanan na mas maganda kaysa sarili nating tahanan. Kung maalala po natin, nung si Adan ay binigyan ng Diyos ng makakasama sapagkat nakita ng Diyos na nalulungkot si Adan. Sa kabila ng ang Diyos ay nilikha yung mga hayupan at binigay sa kanya, at siya yung nagbigay ng pangalan sa mga ito. Ngunit, nandun pa rin yung kalungkutan ni Adan at nakita ito ng Diyos. Kaya't ang Diyos ay nagbigay
ng isang katulad ni Adan. Yun nga si Eva, no? Yung kauri mismo ni Adan ang ibinigay sa kanya ng Diyos. Gayon na lamang ang tuwa ni Adan. Ang sabi ni Adan, "At last, here is one of my own kind, bone taken from my bone, and flesh from my flesh." Isang kaligayahan, isang kagalakan na hindi na ibigay ng unang mga ibinigay ng Diyos kay Adan. Ito'y tumuturing o tumutukoy doon sa sarili niyang buto at sa sarili niyang laman. Your bone and flesh. Ito yung sa lectionary po natin ngayon. Ito yung series, ito yung theme na tinitignan po natin ngayon sa ating lectionary. Your bone and flesh. Na kung saan, titignan po natin na napakahalaga po yung relasyon sa loob ng isang pamilya. Yung napakagandang relasyon. Na iniisip po natin, na inaasahan po natin na sa loob ng pamilya, nandun yung napakagandang relasyon. Napakatimbang ng dugo, ng laman, ng iyong laman, sapagkat pwede kang magsakripisyo, ibigay yung totoong pagmamahal sa iyong laman, sa iyong kamag-anak, sa iyong pamilya. Na inaasahan naman natin na bawat isa, na dito natin makikita at mararanasan ang tunay na pagmamahal na hindi maibibigay ng komunidad na ating kinabibilangan. Sa ating Old Testament reading, yung mga tribo ng Israel na pumunta kay David sa Hebron ay nagsabing, we are your own flesh and blood. No? Lumapit sila kay David. At ito yung kanilang sinasabi. Na para bang ipinapakita nila na, o sinasabi nila kay David na kami ay iyong pamilya. Lingapin mo kami, mahalin mo kami. Sapagkat at that time, si David ay kinilalang talagang magaling na hari. No? Marami siyang tinalo dahil sa kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa kanya. So kung i-imagine po natin yung home sweet home, mga kapatid, ay nandun yung kagalakan, nandun yung malalim na pagmamahalan ng bawat isa. Nasubukan nyo na bang naihiwalay sa inyong mga pamilya dahil sa tinatawag nating call of duty? Kailangan nating umalis, kailangan nating magtrabaho para sa kapakanan ng ating pamilya. Wala tayong inaasam na kundi yung makabalik at makasama ang ating pamilya, hindi ho ba? Wala tayong inaasam, gaano man kaganda yung ating pinuntahan, mayroon at mayroon tayong kaisipan at damdamin na someday ay babalik po tayo. Marahil marami po sa atin na nagtrabaho sa ibang bansa ng matagal na panahon, nag-settle down na doon, may bahay na doon, yung iba nag-put up na ng mga negosyo, pero hindi naalis sa kanilang damdamin na uuwi sa kanilang sariling bayan. Sa kanilang bayan, sa kanilang sariling pamilya. Ang gospel po natin ngayong araw sa Mark ay nagsasabing mula doon sa mga lugar kung saan nangaral ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay umuwi sa kanyang sariling bayan. At sa kanyang pag-uwi, sa kanyang sariling bayan, gusto niyang gawin yung mga kababalaghan, gusto niyang gumawa, mangaral sa kanyang mga kababayan. Ngunit, ano yung naging reaksyon ng mga ito? Jesus was rejected to his own hometown. Nireject po siya. Bakit kaya? No? Bakit kaya nireject si Jesus sa kanyang sariling bayan? Unang-una, they know him. They knew him. Kilala nila si Jesus. Nasabi nila na siya yung karpentero, siya ay karpentero o anak ng isang karpentero. Sinasabi nila na kilala natin ang kanyang pamilya. Ngunit, saan nanggaling yung
ipinangangaral niya. No? Saan nanggaling yung di pangkaraniwang ginagawa niya, kagaya ng pagpapagaling sa mga may sakit. No? Paano siya nakakagawa ng kababalaghan? Siya ay anak lang ng karpentero, kilala natin. At ang masakit pa rito mga kapatid, sinabi nila na yun ng kanyang mga kapatid ay hindi siya tinanggap at hindi siya pinaniwalaan. Doon sa John, nandun yun. Doon sa John chapter 7. Kaya sabi ng kanyang mga kapatid na, pumunta ka doon at mangaral ka doon. Di ba't ito yung gusto mo? No? Nireject siya ng kanyang mga kapatid. At actually, hindi naniwala yung kanyang mga kapatid sa kanya. Ito yung pinakamasakit na mararamdaman ng isang tao. Yung gustong-gusto mong umuwi sa bahay, ngunit nire-reject ka doon sa bahay. Ayaw ka nila doon sa bahay. Gustong-gusto mong umuwi sa bayan na iyong sinilangan, ngunit sa kabila ng mayroon kang pinapakitang kakaiba na hindi ginagawa ng iba, ay kine-question nila. Bakit? Dahil nga kilala kanila. Jesus was just a carpenter's son. He was not a part of the Pharisee. He was not considered among the upper class. And most of the people he hung out with fishermen. So, wala siyang credential ayon doon sa kanilang paningin. Ayon doon sa kanilang pagkakilala sa kanya. No? Doon sa kanyang komunidad, mga kapatid, nandun yung pagdududa. Nandun yung dahil alam nila yung kaniyang pinagmulan, nandun yung pinagdududahan yung kanyang ginagawa. Bagamat nakikita nila, no? Na maaring yung mga nakaranas naman ng kababalaghan sa kanya ay naniwala, no? Sabi ko nga kanina, ang pinakamasakit ay yung i-reject ka ng iyong mahal sa buhay. Ito yung pinakamasakit. Na bagamat gustong-gusto mong umuwi, gustong-gusto mong makapiling ang iyong pamilya, ngunit ayaw kanila. No? Masakit 'yan. Home, sweet home. Kailan mo masasabing home sweet home? At paano mo masasabi na home sweet home since na ikaw ay nire-reject ng iyong mga kasambahay, ng iyong mga mahal sa buhay? Pero ang relasyon natin sa community, mga kapatid, ay hindi ganon siguro kasakit na maramdaman natin na i-reject tayo. Sapagkat tayo bilang mananampalataya minsan, sinasabi natin na basta ang Diyos kilala ako. Alam niya yung puso ko, alam niya yung buhay ko. So ano yung prinsipyo natin dito, doon sa rason ng bawat mananampalataya na ganito? No? Halimbawa, doon sa komunidad, dati kang basagulero, dati kang magulo, dati kang palaaway, pag uwi mo doon mabait ka, dahil binago ka ng Panginoon, anong sasabihin nila? Yung iba marahil, kung kuna na lang ata. No? Pero yung iba marahil, nagtatanong, bakit? Pero tignan po natin na it's not what man says about you. It's not what man says about you. Dahil kilala mo ang iyong sarili, kilala mo kung paano ka binago ng Panginoon. If they treat you as if you are nobody, please don't be alarmed. Bakit? Because it is not what or who they say you are. Hindi yung ano ba yung sasabihin nila sa'yo. Hindi yung kung paano ka nila i-describe, kundi yung ano ba yung naranasan mo sa Panginoon. Ano ba yung pagkakilala sa iyo ng Panginoon? No? Before at ngayon. Dahil ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa iyo. You are so special and so much loved by the Lord. Mayroong yayakap at mayroong mas nakakakilala sa iyo. Siguro hindi po lingid sa atin ang istorya ni Tomas Alba, who was told by his teachers too stupid to learn anything. Ano? Sabi ng teacher niya, walang kwan ito. Stupid ito.
Si Thomas Alva, kilala po natin. Siya ay isang inventor at sumikat siya doon sa filament kung saan doon sa ilaw, no? Doon sa ilaw, doon sa bumbilya. Siya po yung nag-invento po nito, siya po yung nakatuklas nito. Si Albert Einstein ay isang henyo. Who did not speak until he was 4 and did not read until he was 7, and his teachers actually dismiss him as being mentally handicapped. Pero ano ba si Einstein? Ano ba yung contribution niya sa atin, di ba? Siya po ay isang henyo. Na kung saan hindi ito nakita ng kanyang mga guro. Kaya ngayon sinasabi natin na hindi yung kung ano yung sasabihin ng tao sa iyo. Si Mr. Bill Gates, kilala po natin, who dropped out of Harvard. His first company failed miserably. But now, his Microsoft company is a global giant. Hindi yung nakatuon po tayo doon sa kung ano yung sinasabi ng iba sa atin, doon man sa ating tahanan, or doon man sa komunidad na ating kinabibilangan. Now, kung titignan po natin ang bahagi po ng banal na kasulatan, kasama po ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga disipulo, they build new home to a community. After Jesus was rejected to his own hometown, tinawag niya yung kanyang mga alagad. Inauthorize niya sila. In-empower niya sila. In-anoint niya sila to teach people, to heal people with illness. Ito ay isang pamamaraan na pag-build ng isang community, ng isang tahanan sa isang community sa pamamagitan ng pangangaral. No? Nangaral ang ating Panginoong Jesucristo tungkol doon sa kasalanan ng tao. Na kung ang mga kasalanan nating ito ay ihingi natin ng tawad sa Diyos, tayo patatawarin. Tayo yayakapin, tayo tatanggapin ng Diyos. At magiging kapamilya tayo. At bubuo tayo ng isang tahanan. Ng isang tahanan na mayroong kagalakan, isang tahanan na hindi nagkukunwari. Isang tahanan, mga kapatid, na ang Diyos ang nangunguna. And pinagaling yung mga may sakit. Pinalayas yung mga inaalihan ng demonyo. No? Pero dito tingnan po natin, doon sa relasyon ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, nung pinadala niya sila sa mga tao upang mangaral, upang magpagaling, ano yung sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad? Sabi niya, do not bring anything. Okay, magdala ng anuman. No? Except walking stick. Walang tinapay, wala kayong dadalhin. No beggar's bag. No money in your pocket. Pero mo, uutusan ka, pupunta ka, gagawa ka ng misyon, na zero ang iyong pangangailangan. Wala kang dadalhin. Ito yung sinabi ng ating Panginoon sa kanila. Na gustong iparating ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na pwede silang mabuhay. Kasi bubuo sila ng isang pamilya. Bubuo sila ng isang tahanan sa isang komunidad na kung saan dito manggagaling yung pangangailangan ng bawat isa. At sabi pa ng ating Panginoon, wherever you are welcome, stay in the same house until you leave that place. Of course, hindi naman lahat ng mga tao, hindi naman lahat na kanilang pinuntahan ay winelcome sila. Diba? Kagaya ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaranas ng rejection sa kanyang pamilya, nakaranas sa kanyang sariling bayan. No? So ito ngayon yung sinasabi niya sa kanyang mga alagad na maaaring maranasan din nila. Na ma-reject po sila. Pero ang kanilang objective ay to build a new home in a community
kung saan doon sila pupunta. No? Kung saan doon sila maninirahan, hindi ng panghabang panahon, kundi ng maikling panahon. Building a home doon sa mga tao na hindi mo kaano-ano. Kung sinasabi ng ating Panginoon na walang napapurihan na propeta sa kanyang sariling bayan, mga kapatid. Dito, sinasabi niya sa kanyang mga alagad, gagawa tayo, magkikreate tayo, magbibuild tayo ng isang tahanan sa komunidad kung saan ko kayo inuutusan. Naging successful ba ito, mga kapatid? Na mayroong o nakagawa ng tahanan ang mga alagad na ito? Of course. Meron mo yung mga taong nakakilala ng kanilang mga kasalanan at humingi ng tawad sa Diyos. Biro mo yung mga taong pinagaling nila sapagkat kung titignan po natin yung mga ibang account, talagang sumunod sa kanila, sa mga alagad, yung mga demonyo, umalis sila sa mga tao. Kinas out nila ito at umalis yung mga tao, naghihiyawan yung mga evil spirit. So nagkaroon ng pagbabago sa personal na buhay ng mga tao doon. At nakabuild sila ng isang tahanan na mayroong pagmamahal at concern sa isa't isa. Jesus and His disciples built a new community founded in love and service. Founded in love and service. Bakit? Hindi naman niya inutusan sila ron upang kumita. Hindi naman niya sinabing, singilin niyo sila. Na ibigay sa inyo ng walang bayad, ibigay ninyo ng walang bayad. Kung ikaw ang ginawa ng mabuti, anong gagawin mo? Gagawan mo ng masama? Maybe. Yung iba. Pero sa atin, na mayroong karanasan sa Panginoon, at mayroong tamang kaisipan, pag ginawan ka ng mabuti, of course, gagawa ka rin ng mabuti. Hindi man para sa kanya, kundi para sa iba. Ito yung extension ng ginawa ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Ito yung pangalawa na sinasabi po natin. Ano? Yung pag-build ng community ng ating Panginoong Jesucristo after He was rejected to His own hometown, doon sa other community na kasama na niya ang kanyang mga alagad. Pangatlo, building a home where God is there. Alam niyo ba na yung dalawang tinapos po natin ay mayroong kaugnayan doon sa home where God is there. Mayroong kaugnayan ito. Dito sa mundo, nakakaranas po tayo ng mga rejection talaga. Nakakaranas tayo yung ayaw tayo. Ayaw tayo na hindi natin alam yung dahilan. Bagamat, ang ating Panginoong Jesucristo ayaw siya doon sa kanyang hometown dahil wala naman siyang degree, wala siyang doctoral degree eh. Alam nila kung saan siya nanggaling. Hindi man siya galing sa mga, kabilang sa mga Pariseo. Hindi man siya galing sa mga upper class. Tapos mangangaral siya roon. Pagdududahan siya, pinagdudahan siya, nireject siya. Sa atin, hindi malayo yon. Nararanasan din natin yon. Lalo tigit sa ating mga mananampalataya kapag pumupunta tayo doon sa isang misyon. Sabi nila, sino dagiting at tao? Storbo na ito eh. Di ba? Sino dagiting at tao? Hindi natin kilala, baka masamang loob sila. Naranasan natin yung ma-reject. At yung rejection na ito ay mayroong kaugnayan. Mayroong kaugnayan doon sa home that God built kung saan siya nakatira at kung saan siya makakasama natin. Gumawa ang Diyos ng isang tahanan sa komunidad ng mga tao. Nag-build siya ng relationship. Binild niya yung relationship ng tao sa Kanya bilang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagbukas natin sa ating mga puso, sa ating mga buhay at
tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, na-build po yung relationship po natin sa Diyos. At yung kung saan ang Diyos naroon ngayon, ito po yung tinatawag nating home, sweet home. Yung final destination po natin. Bagamat dito sa lupa, mayroon tayong tinatawag na home, sweet home. Pero dito sa lupa, maaari nating maranasan yung rejection. Pero dito sa home, dito sa tahanan na binild ng ating Panginoong Hesus, na binild ng ating ng Panginoong Diyos, mga kapatid, this is everlasting. This is eternal. At dito tayo makikipanahan ng pangwalang hanggan sa Diyos na nagmahal sa atin. Kung doon sa community na binild ng Panginoon ang isang tahanan na ang foundation ay service and love, dito po ang foundation ay yung pagmamahal, absolute love na nanggagaling sa Diyos. At tayo naman, yung absolute service na ibinibigay natin ang ating pagpupuri sa Diyos na buhay. Mga kapatid, lahat po tayo, lalo na sa mga taong wala sa kanilang mga sariling tahanan, sila'y hiwalay at umalis doon sa lupang kanilang sinilangan. Nandun po lagi yung pag-asam na babalik po tayo doon. Alam niyo ho ba na yung ganitong damdamin, tayo po ay nanggaling sa Diyos at babalik po tayo sa Kanya. Tayo po ay nag-umpisa sa Diyos, matatapos po tayo sa Kanya. Mga kapatid, our true home sweet home ay doon sa kinilalagyan ng Diyos, na kung saan doon ay wala ng sakit, na kung saan doon ay walang anumang pangyayari na makapagbibigay ng kalungkutan sa bawat isang nakapasok, dahil ito yung totoong home, sweet home. Ang hamon po sa atin ngayon, habang tayo po ay nandito, speak the gospel, teach the Bible, and build community that reflects God's love. Tayo po bilang mananampalataya, ang daluyan, kagaya ng mga disipulong ito, na nag-build ng community, na ang pundasyon ay pagmamahal at serbisyo. Ito rin po ay hamon sa atin, hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, kundi sa lahat ng ating makakasalamuha sa araw-araw. Isang mapagpala at magandang araw sa ating lahat. Tayo'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong tahanan na kailanman ay hindi namin mararanasan ang isang rejection, kundi ang pagyakap, ang totoong yakap ng Ama, ng Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob na aming tagapagligtas. Maraming salamat. Dalangin ko, O Diyos, sa aming mga nakakasama ngayon na walang mga sariling tahanan. Hayaan mo, O Diyos, na maranasan po nilang pumasok sa komunidad ng mga mananampalataya na kung saan makakaranas sila ng totoong pagmamahal. Makakaranas sila ng isang tahanan na walang tinatangi. Kung mayroon man sa amin ngayon, Panginoon, na nakakasama namin sa pananambahang ito, na mayroong mga kabigatan, na mayroong mga katanungan, na hindi nasasagot, at may mga pangyayari sa kanilang mga buhay na hindi nila naiintindihan, dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo silang yakapin, itayo kung sila'y nalulugmok, bigyan ng kalakasan kung sila'y nanghihina. Hayaan mo, Panginoon, na lumago ang kanilang karanasan at umibig ng labis sa aming lahat na makasalanan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong dulang na nakabukas.
Maraming salamat o Diyos sa dulang ng aming Panginoon Jesucristo na narito ang lahat ng aming pangangailangang espiritual upang kami lumakas, upang kami lumago, at sa aming paglago, Panginoon, kami rin ay magiging bahagi ng pagpapalawak ng iyong paghahari sa mundo na kung saan ay naroon kami. At kami ay magiging kasama sa pag-build, Panginoon, ng isang tahanan para sa lahat ng nangangailangan ng totoong tahanan. Dakilang Ama, patawarin mo kami sa panahon na sarili lang namin ang aming iniisip. Patawarin mo kami, O Diyos, sa panahon na ang gusto lang namin ang aming ginagawa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa panahon na kami nakakalimot sa panuntunan kung saan doon mo kami binigyan ng pag-asa. Doon mo kami binago. Doon mo kami pinagpala. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita at sa pagkakataong ito na patuloy ka naming sinasambat, pinapupurihan. Salamat sa teknolohiya. Salamat, Panginoon, sa aking kasama ngayon, kay Brother Rael, na nagiging posible ang pagbabahagi ng iyong banal na salita at hindi ito nalilimitahan, kundi ito'y nakakarating kung saang mayroong teknolohiya na ginagamit, Panginoon. I-bless mo po si Brother Rael, Panginoon. I-bless mo, O Diyos, ang bawat isa. I-bless mo ang BCF-UMC na kung saan ito po yung aming ministry para sa lahat ng naaabot ng teknolohiyang ito. Maraming salamat, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Natapos na ang ating sama-samang pagsamba, ngunit kayo'y magpapatuloy sa inyong paglilingkod. Ang anumang biyaya na inyong tinanggap ay inyong ipamuhay. Huwag din naman ninyong kalimutang ibahagi sa iba. Magmumula sa inyong tahanan, sa komunidad na inyong kinabibilangan, at sa lahat ng taong inyong makakasalamuha sa araw-araw. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.